Okay, I hope nga ang tanan handa sa pagpamati pulong sang Dios. Pila na lang ka oras, masulod na ang New Year. Gani, gina-greet ko kamo, advance Happy New Year. Pakihambal bisay mo tupad, Happy New Year. Okay. Mamangkot ko sa inyo, what are your expectations for God in 2024? Ano ang gina-expectar niyo sa Dios sa masulod nga 2024? O siguro gapanumdom na kamo, kung anong wala sa inyo subong, ga-expectar kamo nga bautani subong nga tuig. Ihatag sang Dios ang akon nga mga ginapangayo sa iya. Now, amo ining last naton nga series sa aton nga theme, A Season of Hope. Ang ini nga bulan dapat puno gid sang paglaom. Sang mga nagliligad, kung na dumduman ninyo, gintunaan naton ang word nga hope. Ang tudtuod nga nagalaom sa Dios, may amo sini nga pamatasan. Letter H, ano to gani? Dapat happy ikaw kung nagalaom ikaw sa Dios. Ikaduha, dapat naga-overcome, nagadaog ikaw sa mga nabudlayan mo nga pagtilaw. Amo na iya ang pamatasan sang nagalaom sa Dios. And letter P, may ara ikaw sang kalinong. Bisan grabe na iya nga gamo sa palibot mo, you have the Prince of Peace. Bangod kay galaom ikaw sa iya. And subong, amuning katapusan ang letter E. Ano bala ang pamatasan sang nagalaom sa Dios? Nga sound, and I hope nga aton nga online nagapadayon. Wala? Nautod? Sige. Padayon lang tayo aton Okay. So, ari na kita sa letter E. Importante, padayon kita ya subong. Ano ang pamatasan sang mga nagalaom? Letter E means expect. Ang nagalaom, naga-expectar ginaiya nga maabot ang iya ginalauman. Nalantawan niyo bala ang picture? Amo ni bala ang sitwasyon sa mga naga-expectar? Kag nagalaom, ini nga picture do nasubuan, no? Do hindi mag-abot ang iya ginaabot, do pares bala nga sa mga single diri nga nagapaabot, nga wala sa may nag-abot, no? So dapat amo niya ang tudtuod nga naga-expectar. Nag-expectar sila nga sigurado gid maabot ang ila ginahulat. Ang word bala nga hope, ang iya na sa word in Hebrew, ginatawag nga tikva. Base na dumduman nyo sa nagligad, ang word nga hope in Greek, ginatawag nga elpis. Sa Greek word to ya. Ang iya meaning, to anticipate with pleasure. Diri naman sa Hebrew word, ginatawag nga tikva. Ang tikva, iabot sa lingon, a cord as unattached. Ina balang higot nga ginakaptan naton, pero sa punta sina sigurado nga may nagauyat. Sigurado nga ara gid ang paglaom sa punta. Nabasaw naton ang Jeremiah 33 verse 3. Ang aton nga Ginoo naga-sugo sa aton nga lauban siya. Kag maga-expectar kita sa iya. Sila nga diri, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Gapanghangkat ang Ginoo, sila nga expectar kamo sa akon, kay ipakita ako sa inyo ang mga grabe kag dalagko nga butang nga wala niyo pa nahibaluan. Mga muyo kita anay. Amay namon nga langit nun, we thank you, Lord, sa sining adlaw
Bisan Ginoo kadamo sa mga interruptions kag hindrances nga maguntat Ginoo sining worship service. But Lord, salamat sang imo nga bugay, padayon kami. And Lord, we pray nga ikaw gid magahatag sa amon sang pagintindi sa imo nga pulong. Nga imo nga pulong nga amon na pamatian, ma-apply gidayon namon sa amon nga kabuhi. And Lord, I pray nga maging worthy kami sa pagbaton sang blessing sang imo nga pulong subong adlaw. This all we pray in Christ's name. Amen. Amen. Now, ang title sang aton nga mensahe subong nga adlaw, Expect Great Things from God. Maga-expectar kita sang dalagko mga grabe nga butang sa aton nga Dios. Now, mamangkot ko liwat sa inyo. Ano ang gina-expect niyo nga mabaton sa Dios sa tuig 2024? Siguro iban nag-expectar bawo tani sa 2024 makasalakyan na gid ko. Iban nag-expectar bawo tani sa sining 2024 makaangkon ko sang house and lot. Sino diri naga-expect nga makabaton iPhone 14? Sino diri nag-expectar sa 2024 maka love life? Wala sila panugid. Pero inibala nga mga butang, wala gin-specify nga ihatag sang Dios sa aton, kag wala yaman gin pangako sa aton. Kay ini gagmay lang yang nga mga butang. Ari subong tunaan ta ang mga specific nga ginpromesa sang Dios sa aton nga dapat naton i-expect sa aton Ginoo. Now, madamo pa man sini, pero tatlo lang ang aton nga tunaan subong. Number 1, expect God to strengthen you. Expectaron tagid nga ang Dios magapabakod sa aton sa tuig 2024. Because we know nga kung ano to ang mga kabudlay nga ginagyan naton sa mga nagliligad, sigurado mas grabe pagid nga kabudlay ang agyan naton sa 2024. 2 Corinthians 12, verse number 8. For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Now, si Apostle Paul, bangod kay nagawali siya sang gospel ni Kristo Jesus, ginpriso siya, kag didto sa prisuhan, nakaangkon siya sang balatian. Siling niya diri, katatlo ko pangayoon sa akon Ginoo na ayuhon niya ining masakit that it might depart from me. Verse number 9, ang sabat sang aton nga Ginoo sa iyang pangamuyo, my grace is sufficient for thee. Siling niya, Paul, hindi ko pag-ayuhon ng imo nga masakit. Pero ang akon nga bugay supisyente na ina sa imo. Kay ang akon nga kusog, my strength is made perfect in weakness. Now we should expect nga ang Dios sa aton kaluyahon, siya ang maghatag sa aton sang kusog. Kay siling niya, mangin perpekto, maging kumpleto ang kusog sang Dios sa aton nga mga kaluyahon. Nantawan niyo bala si King Nebuchadnezzar in Ezekiel chapter 30 verse number 25, naghambal diri ang Dios, but I will strengthen the arms of the king of Babylon. Sa siningation, ang superpower nga pungsod amo ang Egypt. Ang Babylon or si King Nebuchadnezzar, hindi pa ni siya well known. Pigado pa ni siya. Pero naghambal ang Dios, pabakudon ko, paligunon ko ang hari sang Babylon. And the arms of Pharaoh shall fall down, and they shall know that I am the Lord,
when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. Nantawan niyo bala, ang Diyos gani, makasarang magpabakod sa isa ka bilog nga nasyon. How come nga hindi siya makapabakod sang imo isa ka bilog nga kabuhi? Kung basihan mo diri sang ginpabakod sang Dios, si King Nebuchadnezzar, nasakop yan na ang Egypt, nasakop yan na ang Israel, nasakop yan ang iban nga mga pungsod, nagabot man ang time nga ginpaluya siya sang Dios, kaglain naman nga nasyon ang ginpabakod sang aton Ginoo. Daniel 4 verse number 31. O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Nagabot ang time nga ginkuha man sang Dios sa iya ang ginharian, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee. 7 times means 7 years nga magakaon hilamon ang ining nagpabugal nga hari, until thou know that thou Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever He will. Now, diri naton makita nga kung ano ya ang gusto sang Dios nga pabakudon, sarang ya na iya nga mapabakod. Kag kung ano man ang gusto sang Dios paluyahon, sarangan man ina iya sang Dios nga magpaluya. So, hindi tagali iya kapahambog nga maalam ta. Damo aton kwarta or abilidadan ta. Kay maabot na iyang tion nga ang Dios magdesisyon nga kuhaon ina tanan-tanan sa aton. Pero ari aton tandaan nga ang Dios, kung lapit kita sa iya, ekspektaron naton nga siya gidya ang magapa-bakod sa aton. Isaiah 41 verse 10, siling niya, fear thou not. Ina bala kun maluya ka, dasig ka bala maghadlok. Di bala? Ina bala kun balaan mo ang imo nga incapabilities. Balaan mo nga hindi ikaw kasarang, do kadasig sa imo magkahadlok. Pero siling niya, hindi pagpanumduma kung ano ang imo nga hindi masarangan. Ari aton panumdumon, I am with thee. Ang pamangkot, sino ang nagaupod sa imo subong? Siling sang Ginoo, ako nagaupod sa imo, hindi ka magkahadlok. Be not dismayed, for I am thy God. Ang question diri, sino imo Dios? Magambal diri nga, I am thy God, or sino imo nga Dios, it means, sino ang imo ginasaligan. Base ang kwarta, ti amo na imo nga Dios. Base ang imo nga kaalam, ti amo na iyang imo nga Dios. Siling niya sang Ginoo, ako ya ang dapat nimo nga saligan. I am with thee. I will strengthen thee. Sino ang nagapabakod sa imo? Sadto sa yung iban gapabakod sa ila, si San Miguel, si Red Horse, si Sting, kag si Extra Diyos, o kung si Cobra. Ang gapabakod sa aton, amo ang aton nga Ginoo. Sa lingsang manugwali, na nabatian ko, ang budlay kung mag-inom kita sang San Miguel, no? Si San Miguel gauyat espada, ang demonyo ara sa dalom. Pikon imnon sang tawo, gabaliskad. Ang demonyo na sa ibabaw, si San Miguel na sa idalom. Ti perde. I will help thee. Sino nagabulig sa imo? Dapat ya ang ginapalapitan ta pirme, kag nagabulig sa aton, among aton nga Dios. I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
Dapat diretso kita sa Ginoo, nagapangayo bulig, kay naga-expectar kita sa iya. Philippians 4:11, 4:13, siling ni Paul, I can do all things. Nga mahimo iyang tanan, nga masarangan iya tanan. Through Christ, which strengtheneth me. Si Kristo yang nagapabakod sa iya. Ti dapat si Kristo man ang nagapabakod sa aton, hindi kun sino-sino lang ang aton ginasaligan. Now, one time, si Jesus in John chapter 5, nagkadto siya sa may templo sa Sabbath day. Nakita ya ining taho nga nagahigda sa kilid sang pool. And then, in verse number 5, ini nga taho may ara sang infirmity 38 years. 38 katuig, hindi siya kalakat. Dugay-dugay na nga mga tinuig. Ako, 39 anyos. But silingon, halin sang gamay ko, takadto subong buhinan mo isa katuig, amuna kadugay, ang iya nga masakit nga hindi siya kalakat. Siling ni Jesus sa iya, gusto mo nga mag-ayo ikaw? Siling sini nga taho, Sir, wala ko sang upod nga magbulig sa akon. Kadamo pa siya istorya. Balaan mo, kung kutawon sang angel ang tubig, may mauna na sa akon, kaya ako hindi ko kalakat, isa lang ko. Tani ko may bulig ko, pauna-una kami, may tsansa nga mag-ayo ko. Amo na ginhambalya, Sir, I have no man. Hindi ko maayo, kay wala ako upod. And then, siling ni Jesus, tindog, kag kuhaa ang imo nga ginahigdaan, kag maglakat ikaw. Now, anong natabo diri sa sining istorya? In verse number 9, immediately, the man was made whole and took up his bed and walked. So, ma-learn din naton mga kauturan nga kung ikaw ginpabakod na sang Dios, hindi na ta magbalik sa dati naton nga kabuhi. Hindi ta na pagbalikan ang aton mga ginahimo nga mga kasalanan kag mga tinunto. Siling ni Jesus, take up thy bed and walk. Himo sana ang imo nga kalat kag maghalin na dira kag maglakat ikaw sa bag-o nga pagpangabuhi. Siling diri sa verse number 14, nakit-an siya ni Jesus sa may templo. Kag ginhambalan siya ni Jesus, behold, or lantawa, ginayo ka na sang Dios. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. May kondisyon ang Ginoo. Pabakodon kita sang Dios, pero hindi na ta maghimo sang sala paliwat. Hindi na ta magbalik sa dati ta nga malain nga gawi. Sin no more. Kay ang pangako sang Dios nga strengthening, sigurado ginaya sa aton. Number 2, expect God to sustain you. Ekspektaron ta sa Dios nga hindi tayo magmanggaranon kundi siya ang maga-sustener sa aton nga mga kinanglanon. Wala inangako ang Dios sa aton nga kung mag-alagad kita sa iya, kung maging Christian kita, madamo kwartata. No. He will sustain us. 2 Corinthians 12 verse 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang akon nga bugay, bastante na ina sa imo. Now, the word sufficient, in Greek, ginatawag ini nga archeio.
Ano makitaan mo sa sining word? A-R-K. Do parehas bala sang arka. Ang arka ni Noah, hindi na siya dako-dako. Kaangay isang Titanic. Hindi man na siya bakod-bakod. Nga sansalon ang paghimo sina. Okay lang, kahoy lang. Go for wood. Tsakto lang iya nga height, tsakto lang iya kalapadon. Pero ina nga arka, bastante sa tanan nila nga kinanglanon. Amuna ang Dios mag-sustain sa aton. Arkeyo, it means be enough, be content, be possessed by unfailing strength. Sa sining 2024, mga kauturan, nangako ang Dios sa aton nga i-sustain niya kita. Sang tsakto-tsakto nga mangin kontento kita sa aton nga pagpangabuhi sa palaabuton. Daw may problem naman siguro. Okay naman? Okay. So the word sufficient means archaeo, or be enough, or be content. Be possessed by unfailing strength. Kanuguno, hindi na illustration tanin. Now, example ko sa inyo, si Gideon. Si Gideon, kung kay baluan yung istorya niya, nagapanago ni siya, samtang nagabayo siya sa muwin, kag dito yan ang ginabayo sa may wine press, sa mga talamnan, or mga ginatipunan sa mga ubas. Pero natabo, gintawag siya sa angel of the Lord. Sila isang angel kay Gideon, "Thou mighty man of the Lord." Nakibot si Gideon na mighty man of the Lord, okay di, nadlo ko gani. So, ginabalan siya sa angel na ikaw ang mag-save sa Israel. So, sa malipot na istorya, si Gideon, nagpangita siya sa iyang army. Kaya maaway sila sa Midianites. Kabalo ka mo kung pila ang army na nakita ni Gideon? Kung i-compare na to ng Israel versus Midianites, ang army sa Israel is 32,000. Kabalo ka mo kung pila ang army sa Midianites? 135,000. 32,000 versus 135,000. Kung isipon nyo na, ang iyang proportion, 1:4.2. 4.2, ano na ang point 2? Kung lang may 4 na tao, kontra sa isa sa Israel. 4 na Midianites, isa kataho sa Israel. Pero siling sa Diyos, Judges 7 verse 2, "And the Lord said unto Gideon, The people that are with thee are too many." Siling sa Diyos, ang 32,000, lumutamo pa na. "The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands." Siling sa Diyos, "Lest Israel bound themselves against me, saying, mine own hand hath saved me." Siling sa Diyos, basi magpabugal ka mo, nga kamuya ang nagdaog sa siling nga away. Siling sa Diyos, uwi na. Tuman ka mo ang 32,000. So, sa malipot na istorya, siling sa Diyos, kay Gideon, atong mga nahadlok, habali, pulihan na to sa ilabalay. Kabalo mo pila ang nagpuli sa 32,000? 10,000. So, 32,000 minus 10,000 pila. 32,000, ginminusan sa mga talawit, ang biling, 10,000. So, 10,000 versus 135,000. Pila na? It's 1:13. 3 say ka Midianites, isa lang ka Hudiyo, isa lang ka taga-Israel. Di paano ka na madaog? Ano to sila? Sagad gito sila mag-taekwondo, UFC, bisan pa.
Mayo tani, may mga Armalite sila? Wala. 1:13. Damo-damo ilang kontra. Pero sila sa Ginoo, buhini pagid na kay ang Jismel, tuman sa gyapon kadamo. Ang ginhimo ni Gideon, ginpainom niya ang mga army niya sa may river. Kagsiling ni Gideon, ang tanan nga nagainom na daw ito, papulia. Ang tanan nga nagakandos sa ilang kamot kag nagainom, amuna siya ang ukda sa away. Now, karon, kabalo ka mo kung pila ang bilin? 300 versus 1,000 or 135,000. Kung isipon mo na, 1:450. Imagine na pala, isa katao, kontra niya ang 5 kapilo ng mga tao diri sa church. Sino na makasarang sa aton? 1:450. Paano na magdaog? Sila sa Judges 7 verse 7. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that love will I save you. Sa 300 kataho na upod mo, diha ko ikaw luwason. Ng mga kulturan, ma-learn natin nga lesson diri that God's sufficiency does not depend on man's quantity. Ang pagiging sufficiente sa aton nga Dios wala nagasandig sa kadamuon sang tao. That's why inambag kipirmi sa aton nga church, hindi natong goal ang magpadamo sa miyembro kung tao. Ang goal naton ng tagsa ka tao nga nagakadto dire, ginatingwaan naton nga mag-transform ang iyang kabuhi kaamay ni Kristo. That's why we have the tagline, building lives to be Christ-like. Hindi niya madamo-damo. Tapos lang niya magpadamo-damo. Lutuan mo lang na permi kag lutuan ng activity. Madamo pinayang tao. Pero dugay-dugay, padula naman. Ano paging na lesson learn natin? God's victory does not depend on man's ability. Ang kadalagan sa Diyos, wala yan nakabase, nagasandig sa abilidad sa tao. Diyos na saya, sarangan niya na iyang kanan, kung ano yan iyang obrahon. So, kung ang tawon mo, 1:450. Dugang pa ang mga armas nila. Kapalo ka mo ang armas nila? Ano to ganit tatlo? Torch? Ano pagit? Turutot? Kag pixel. Makon mo, amo na armas mo sa gira. Kontra mo, isa ka, 450. Dala-dala mo ang sulo. Turutot, kag pixel. Paano ka mo ma-celebrate mo yan? Wala ganyan, hindi ka na kuna mo na armas mo, hindi ka na yung mag-isog. Pero walang tawa pala. Nagdaog sila. And it's not an old story. It's the same story until now. Walang tawa ng Israel. Tumigamay sila. Inpalibutan sila sa mga Arab countries na dagko-dagko. Pero hindi sila mapirti. Sila paya ang nag-conquer. Now, kung mahimo ini sa Diyos sa isa ka nasyon na mag-sustain, hindi yayan mahimo sa imo. Isa ka lang. Expect taron ta ng Diyos mag-sustain sa aton. Psalm 55 verse 1-2. Sila isang pulong sa Diyos, cast thy burden upon the Lord.
Diyos. And He shall sustain thee. Ang technically, ng aton na burden, iya kang sa Ginoo, kaya siya na iya ang magpakita kapagi kung paano kita i-sustain. And then sila niya, He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi siya mag-allow na ang matalo mag-tayo. Now, ang keyword legally ang righteous. Dapat maging righteous kita para proteksyonan kita kung i-sustain kita isang aton na Ginoo. So it is not how much you have, but it is how righteous you are. Hindi niya kung pila may ara ikaw, kundi kung ano ikaw katarong sa tubangan sa aton na Diyos. Okay. So liwaton ko, no? It is not how much you have, but it is how righteous you are. Ang himuon naton, dapat maging matarong kitaya sa tubangan sang Diyos. Kaya mo na yang ginahulat sang Diyos para i-sustain kita. Nantawan niyo bala? Ang istorya ni David kag ni Goliath. Pilagid ka ba to ang kinanglan ni David para tumbahon si Goliath? Di bala isa lang? Di kay righteous si David. So ang pamangkot, how to be righteous? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lantaon ta si Jesus Christ in John chapter 6. In verse number 2, naklaroon ta niya, ginambal diri, a great multitude followed Him. Magambal ka nga, grabe nga multitude, damo-damo na iya. In verse number 5, a great company come unto Him. Damo ni siya nga taho. Ini nga istorya, ginpakaon niya ang mga lalaki nga 5,000 sang 2 ka tinapay or 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Di bala? Okay. Gingamit ang bata nga may ara sang dala. So ginpangamuyuan ni Jesus, nagdamo ang tinapay kag nagdamo man ang isda. Verse 10. There was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Ang 5,000 ni lalaki lang ni. Wala labot sa mga kabataan kag mga babayi. Now, pagpangamuyo ni Jesus, nagdamo ang tinapay kag nagdamo ang isda. Verse number 12, when they were filled, nabusog sila. Now, paano makabusog ang 5 ka tinapay kag 2 ka isda sa 5,000 nga mga lalaki? We know mga lalaki, grabe niya pakaunon. Ari na lang, panumdom ka mo, abi. Sino dari nga manggaranon nga nakilala nyo nga nagpakaon sang 5,000 nga tao? Sige, be, ang bala nyo, be? Pag anniversary, pila to ka taho ginpakaon ta? 200? Sobra 200? 200 lang na iya. Pero si Jesus, 5,000? Way kuya kakilala sang tao, diri nga manggranon sa aton, nga nagpakaon sang 5,000 nga mga lalaki. Si Jesus lang. Pagi sa 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Verse number 12, sang nabusog sila, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Ha? May sobra pa? Busog na sila, may sobra pa. Paano ni nahimo siyang Ginoo? Verse 13, therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves,
which remained over and above unto them that had eaten. Grabe, ang sobra. Kung ano gali ang kinahanglan sang anak sang Dios, amo man na ang isustain sang aton nga Dios. Kung kinanglan mo 4 million sa lote, siling sang Dios, ari 4 million. My grace is sufficient for thee. Kung kinanglan naton 7 million sa church building, siling sang Dios, ari 7 million. My grace is sufficient for thee. Kung kinanglan sang anak sang Dios wisdom, siling sang Dios, ari wisdom, ihatag ko sa inyo. Expect God to sustain you. And number 3, expect God to save you. To save you. 2 Corinthians 12 verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Namamangkot ko sa inyo, ano gid bala ang power ni Kristo? Atong pag-ayo sang mga masakiton? Ang paghimo sang milagro, ang pagpakaon sa mga gutom, amo na ang power ni Kristo? I believe hindi lang amo na. One time si Jesus galakat sa tubig. And then ang mga disciples nagsinggit kay nakulbaan sila kay abi nila bagat ang nagapakadto sa ila. Si Jesus gali. And then siling ni Jesus, be of good cheer. It is I. Be not afraid. Di ka mo maghadlok. Ako ni. Si Peter, bangod siguro sa iya abilidad, kaya ano gani trabaho ni Peter? Fisherman. Di mga mangingisda, sagad na maglangoy. And then si Pedro, daw siya ginipirmi ang gariak, parte kay Jesus. Silang ni Peter, Lord, kung ikaw ina, abi pasugti man ko nga magkadto dira sa imo. Abi palaktaman ako sa tubig. Then siling ni Jesus, sige, palapit. Come. Now, pero, samtang galakat si Pedro, nagbalikid siya sa hangin kag balod, kag digto nakulbaan siya, kag digto nalunod siya. And then he said, Lord, save me! Lord, luwas ako. Ano ginambal ni Jesus? Immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him. Gindakop sa dayon ni Jesus kag ginluwas. Now, hindi lang yang luwason kita sang Dios sa aton nga lawas, sa aton problema, kundi sobra padira ang pagluwas sang aton nga Ginoo. Kay siling sang Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang gahom gali sang Dios, amo ang pagluwas kag paghatag sang kaluwasan sa tanan. Because all of us are weak when it comes to sin. Kag tanan kita nagalaom lang gid sa isa ka manluluwas nga magaluwas sa aton. Ephesians 2:12 siling ni Paul, that at that time ye were without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from covenants of promise. Wala kamo sing paglaom, kag wala kamo sang Dios sa kalibutan. You see, tanan kita, hindi kita kaluwas ang aton kaugalingon. Wala kita paglaom. That's why, in Titus 1:2, nagalaom kita sa eternal life, which God that cannot lie, He promised it before the world began. Ang aton gidya ginalauman nga pinakaimportante,
amo ining kabuhi nga walay katapusan. Because God will save you kung nagalaom kita sa iya. Just like sang sini nga makawat. Ang ini nga makawat in Luke chapter 23, upod ni Jesus. Siling niya kay Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ginoo panumdumaman ko, kung mag-abot ikaw sa imong ginharian. Siling ni Jesus, subong nga adlaw. Mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. No, paano ini naluwas? Ining pusakal nga kriminal. I'm sure hindi lang to iya pangawat ang iya sala. Kung makawat ka sang una, maybe may ginpatay ikaw nga taho, kriminal ikaw, o kung ano padara mga katuntuhan, nga sang imong pagpangawat. Pero nga, naluwas ini nga taho. No baptism, no good works, no offering, no religion. Pero naluwas. Paano siya naluwas? Bangod sa isa nga ginhambal niya, sila nga Lord. Lord, ginako niya sa iya kabuhi nga si Jesus amoto ang iya nga master. Because whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Gintawag niya ang ngalan sang Ginoo. The question is, ano ang ngalan sang Ginoo? Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. May mga meaning ining iya nga ngalan. Jesus means God, my Savior. And Christ means the only one. And Lord means Master. Kung ginbaton mo ang ining nga ngalan, kung gintawag mo ining nga ngalan, thou shalt be saved. Maluwas ikaw. Expect great things from God. Number one, you expect God to strengthen you. Expect God to sustain you. And expect God to save you. Hindi lang sa imo nga problema, kundi kung ikaw, kung wala relasyon sa Diyos, batunon mo siya and He will save you. He will save your soul. Knowing God's precious promises leads us to expect great things from Him. Therefore, never letting go of the rope is our best response. Mga muyo kita sa Ginoo. Amay namon nga langit nun, we thank you, Lord, sang mensahe nga amo na batian subong adlaw. We thank you, Lord, nga ini matun-an namon sa amon kabuhi that we should expect great things from you. Hindi sa mga material nga bagay o kung mga bagay nga dasig lang Ginoo maglipas. Kundi mag-expectar kami kung ano ang mga ginpromesa nimo sa amon. Kay ikaw ang Dios nga wala nagabinutig kag wala nagapaslaw sang imo nga mga promesa. O Ginoo, kung ano man ang ginaagyan namon subong nga mga mabudlay nga sitwasyon or kahadlok sa tuig 2024, kaptan namon Ginoo ang ining mga pangako nimo sa amon. Kag maga-expectar kami sang mga bagay nga ginpangako nimo sa amon. We should expect sang imo Ginoo nga strength nga maghatag sa amon. We should expect sang imo nga grace nga mag-sustain sa amon adlaw-adlaw. Kag mag-expectar kami Ginoo nga kung ano man amon problema, yara ikaw nga magaluwas sa amon. Hindi lang sa akon Ginoo, kundi I pray sa tanan nga mga kauturan nga yari subong sa Cornerstone Baptist Church.
ikaw gid Ginoo magaluwas sa ilang nga mga katalagman sa tuig 2024. Ini amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus, amon nga manluluwas. Amen and amen. God bless you.